Hello guys! What's up? What's up? Ako si Bok, ang makulit niyong sailor. So, welcome po sa panibagong vlog ko for today. First day of September tayo, 2023 mga Bok. So, sabi ko nga, panibagong vlog for tayo ngayon. So, sa this moment, ayan mga Bok, nakita nyo naman sa latest upload ko na nagpre-prepare po kami ng 10,000 pieces na EVRX suite na production. So ayan, nakita nyo naman, naghahakot po kami ngayon ng dried chicken manure. So ayan, so kakarga natin dito. So 50 bags to, no? Ayan, 50 bags. So ayan, so maliban dito mga Bok, baling gagawin natin. So ayan, dried chicken manure. Tapos imimix natin yan ng coco peat. Mimix pa natin yan ng rice hull. Tapos coating soil, molasses. So wala kasi tayong mga Bok, wala kasi tayong tawag nito, yung African Nightcrawler. So eto na lang, tapos coco peat na lang yung ipapalit ko doon. So tapos molasses, tapos i-mix natin, and afterwards nyan, after mga 3 months, pwede na natin gamitin. Ayan. So kung may magtatanong dyan, bakit walang carbonized rice hull? Well, hindi ako fan ni carbonized rice hull o ni CRC dahil double-edged sword po yan para sa akin. Posibleng makaganda, posibleng hindi. Kasi acidic po yan pag mali po ang pagsunog natin yan. So, ayan po yung konting impormasyon na ma-share ko pagdating po sa carbonized rice hull. So, kaya ang ginagamit ko na lang, rice hull na lang po. Yung mga bagong ani. Ngayon, panahon ng harvesting season sa amin ngayon. So marami ang igigiling. So ayan mga Bok, andito tayo ngayon sa panibagong kabanata ng pagbablog ko para ma-share ko yung mga konting kaganapan sa aming munting farm. So ayan, so sa this moment andito tayo sa isang farm din ng EVRX. So nga lang, konting-konti na lang yung mga bunga. So to dito, meron tong lansones, may santol, tapos ito dito mga Bok is poultry farm ito dito. Ayan, poultry farm ito dito sa Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. So tara, punta tayo dito. Akyat tayo, akyat. Tingnan natin yung pinaghahakutan ng chicken manure. So, eps, hindi tayo nakabutas mga Bok. Ayan. So, ito is avocado to mga Bok, avocado. Ito is lansones. Lansones ito, John? Oo. Yan, lansones to. Yun nga lang, duko ito. Yan. So, classic putas yun nandito. So, dito tayo kumuha ng dried chicken manure. Yan. So hindi na masyadong mabaho. Kasi kung mabaho yan, so may takip yan sila. So therefore, maayos na yan. So dried na. Yan. Tapos ikakarga ulit yan doon sa sasakyan. So once again, doon sa baba
nandun yung ano nila, poultry. Ayan. So hindi ko lang natanong sa may-ari kung ilang hektarya to. Basta maraming tanim na langka, klaseng prutas. Ayan. Ito avocado rin, oh. Malaki ng avocado. Ayan. So, ayan po ang kunting kaganapan natin ngayon mga bok. So, sa susunod na kabanata mga bok, sa panibagong vlog ulit, papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung mixing ng ginagamit namin. As you can see, sa previous vlog ko, pinakita ko din yun. Yung ginagamit naming medium sa aming mga pulibag na nakapating. So, ayan, tikan pa tayong matumba. Ayan, ito lansones din. Ayan. So nakausap ko kanina yung may-ari, hindi pa daw siya nagpa-deliver ng panibagong batch ng chicken. Pinapalinis pa niya. So mahalagang malinis o sanitize yung area para sureball ang biyaya. Kung magmamabilis naman tayo sa biyaya, baka mapurnada mga bok. Baka mapurnada. So yan, mga 20 pa lang to. So 50 bags ang iaano natin. Imimix natin yan sa kukupit na 80 bags. Kukupit na 80 bags. Ito naman is 50 bags. Tapos imimix natin ng konting garden soil at 100 na rice hull. So yan po yung magiging medium natin yan. Tapos after 3 months ay pwede na natin magamit. So for now mga bok, itutur ko kayo muna dito. So dito kaya tayo, no? Nga lang walang mga manok to ngayon kasi na-harvest na. So yan. So kasya daw dito yung ano 5,000. Ayan. So ang ginagamit nga rin dito mga buk o kawayan lang po yan, oh. So doon sa baba, doon nahuhulog yung mga waste. Ayan. So ready na. Ito, tingnan nyo ito kung hindi ako nagkakamali mga buk. Ito mga rice hull ito. Ayan, mga rice hull yan. Ayan, malinis na. So ready for next batch na naman ito mga buk. Ready for next batch. So ayan. So baba tayo mga bok. So, dito mga bok, dito na area, dati-rati ang lalawak ng palayan, taniman ng kalabasa, melon, pipino. So ito dito mga bok. Ayan. Ayan. So dito tayo konti banda mga bok. So yan, nakita nyo naman dyan mga bok, oh. Ayan. Dyan na banda mga bok. Malalawak po dyan yung ano, yung dating palayan, taniman ng kalabasa, okra, pipino, talong, melon, marshmallow. Klase-klaseng produkto mga bok. Pero sa ngayon mga bok, unproductive na po. So, ang kumikita ngayon mga bok, yung mga sand and gravel. So nakita, ayan, oh, meron dyan, oh, ngayon, oh. Ayan, may heavy equipment dyan. So inaayos nila yung ano, yung riprap dito para hindi na makadamage, hindi na naabot sa residential area. Pero yan po ang sad reality ngayon mga bok ng ano,
ng global warming. So dati-rati ang lalawak dyan, no? Tapos doon banda, dyan po yung isang farm namin, yung pinakita ko yung mga previous video namin na ano talaga ng bagyo. Ayan. Dyan yun banda mga bok. So ayan, no? So buhangin, bato ang mostly na nandyan na ngayon mga bok. So wala na, malaki na yung distroso sa ano, sa lupain dito. Ayan. So kailangan na po talaga natin seryosohin ang global warming mga bok. So ayan. Ayan, oh, sobrang laki ng damage. Ayan. So mataas ito dito na area. Ngayon mga bok, dito naman tayo. Ito meron din ditong ano. Meron din ditong dragon fruit. So wala nga lang bunga. Walang bunga. Ayan. Yung isa ito, oh, pinaiprone pa. Na-pruning pa. So balik tayo sa topic natin mga bok. So patapos na. Pangilan na yan? Then pila? Okay. Habit na. Kasya no? 50? Okay. So, yan po ang ano natin mga bok. So, ang gagawin natin yan mga bok, imimix natin yan. Ito. Ito ay mga dried manure na. Yan. Ito yung mga dried manure na. So ito yung i-apply natin sa ating mga pananim. Pero sa amin, para dumami at mas maging ano pa, tumaas pa yung NPK niya. So imimix natin ito. So dahil wala tayong ano, African Nightcrawler, so ito ang gagamitin natin, chicken manure, at imimix natin ng ano, imimix natin ng coco peat. So ayan, 50 bags na chicken manure, and then 80 bags na coco peat, and then 120 bags ng rice hull. Tapos imimix natin ng kunting ano, siguro mga hindi na kasi namin binabag yung soil. So mayroong konting soil, haluan natin ng konting soil, imimix natin sila. Tapos sa pagmix, maglalagay tayo ng molasses. Ayan mga bok, molasses. So para to ensure na mas mabilis siyang mag-decompose and at the same time mabawasan yung amoy. Pero sa ngayon mga bok, wala naman ng amoy na, yung coco peat walang amoy. So para mas mabilis siyang mag-dry up at ma-decompose, mas mainam, lagyan natin ng molasses. So ayan. So after kahit siguro mga 80 days o 90 days, pwede na, organic na siya. So pwede na for the next batch ito. So ano, yung ginagawa namin nasa twice, depende lang sa aming consumption. Nasa twice a year namin yung ginagawa. Twice a year namin ginagawa ang magbuo ng organic fertilizer. Marami yung akin kung available commercially. Well, pwede naman ibaban. Pero sa ngayon po medyo busy. So balikan ko lang mga bok, So may mga inquiry akong nagtatanong kung i-available ko ba daw commercially yung aming organic na fertilizer. So this is our own composition mga bok. Unfortunately mga bok, sa usage pa lang namin, personal usage pa lang namin, sa farm namin, sa nursery, kulang-kulang pa po mga bok. Pero let's see in the long run kung mag-available ba kami, kasi kailangan ko rin mga bok i-prepare yung production area.
kailangan po kasi yan production area na hindi magambala, walang ibang paggagamitan in the next 3 months. 90 days po tayo mga bok. Ganito po, ayan. Ikutan ko lang mga bok ha. So naglobat kasi tayo kanina, kaya naghahanghang yung cellphone. So ngayon ito 50 bags ang ano namin, 50 bags ito. So nasa 40 bags pa lang yung na ano namin, nakarga. So loaded na tayo ngayon. So 50 bags na chicken manure mga bok, i-mix natin yan ng 100 bags of kukupit, tapos 120 bags of rice hull. So yan po yung i-mix natin. Tapos pag mix natin mga bok, may kasamang ano yan, molasses, para mabilis mag-decompose at walang amoy masyado. Though dry na po yung ating chicken manure, pero may konting amoy pa. So iwasan natin yung ano, yung mga langaw, para tapos takpan yan after natin mag-mix. Takpan yan. So pagkatapos yan matakpan mga bok, ready to use na yan after 90 days. So ayan. So sa ngayon mga bok, wala pa kaming commercially available. Though in the last pandemic 2021 nata yun, madami kaming na-production, so nag-dispose po ako nun, may nakapag-avail. So mura nga lang yung benta ko nun kasi 400 pesos per bag. Sobrang laki ng sako mga bok. Kung i-imagine nyo yung feeds ng, yung sako ng feeds, yun po yung nilalagyan ko. So ayan mga bok, kaysa naman yung commercial natin na abono mga bok, nako po, sobrang mahal. So once again mga bok, ito po ang munting vlog ko sa ngayon. Ayan no, yung about organic ang ating topic sa ngayon mga bok. So ayan, kung may mga konting katanungan kayo o nakalituhan o klarifikasyon, feel free to message lang mga bok para masagot ko po. Okay, maraming salamat sa panonood mga bok.